Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Bilang paunang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maikling panalangin. Ayan. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagsusumamo na inyo po kaming samahan sa umagang ito sa lahat ng mangyayari't magaganap. Pagpalain mo po ang lahat ng nakarating sa dakong lugar na ito. At alam namin, Panginoon, na sa bahay pa lamang, batid mo na kung ano ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Nababasa mo ang isip at kalooban ng bawat isa at walang nalilihim sa inyo, Panginoon. Kaya naman, hinihiling po namin ang iyong pagsama at pagkilos sa aming kalagitnaan. Kayo po nawa ang maitaas, maparangalan sa aming buhay sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At ayan po, salamat po ng marami at maaari na pong maunang maupo. Lahat po ng mga pogi ay siyang maunang maupo. Bilang unang tagapagsalita ngayong umaga, ay sa umaga pong ito, mga kapatid, hindi po sinabi sa amin kung ano ang mga paksa. Hindi, bahala na daw kami kung anong paksang ibabahagi. By the way, nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito na ang ipahayag po natin is all about worship. Tungkol po sa pagsamba. Kasi tayo po, sa totoo lang, kaya po tayo naparito, kaya po tayo merong ganitong pagtitipon. Una po sa lahat ay isang napakalaking pagkakataon na tayo po ay makapagpasalamat, makapagpuri sa Diyos sa lahat ng mga pagpapalang tinamasa natin. At higit sa lahat, mga kapatid, nais po nating samantalahin ang pagkakataong ito na maibahagi ang isang pangunahing tungkulin, gampanin ng lahat ng tao. At walang iba kundi ang pagsamba sa Diyos. Ika nga, worship is the supreme duty of man to God. Kaya bilang paunang tagapagsalita, ito po ang ating pong pag-uusapan. Bagamat napakalalim ang usaping ito, ay magbibigay lamang po tayo ng isang specific na mensaheng may kinalaman tungkol sa bagay pong ito. The essence of worship from Old to the New Testament. Ayan po ang ating pong magiging daloy ng ating pag-uusapan. By the way, before I start, let us see the difference between the praising and worshiping. At bago po ang lahat, nais ko pong basahin ang tekstong aking pong pinagnilayan in Awit chapter 95 verse 1 to the following verses. Sabi po doon, Psalm 95 verse 1 to the following. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ang handugan ng masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos
ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinodiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harapan ni Yahweh na siyang sa atin may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan na Kanyang pastulan. Mga tupang Kanyang inaalagaan at ngayon Kanyang salita'y ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba at sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon, ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam ng aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapahinga sa aking piling. Mga minamahal kong kaibigan, igsoon, kabalen, tugang kapatid kay Kristo, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po sa tekstong ating binasa, binibigyan po ng kaibahan yung difference between praise and worship. Sabi po doon sa verse 1 to 5, pertaining to praise God, and pagdating po doon sa verse 6 to 7 is all about worship. Therefore, brothers and sisters, pag-uusapan po natin regarding po sa worship. Dahil magkaiba po ang dalawang ito. By the way, what is praise? Alamin muna natin mga kapatid, ano nga ba ang pagpupuri sa Diyos? Praise means is to speak well of, to express admiration for, to commend, to compliment, to congratulate or to applaud, to extol, and to eulogize. Pag sinabi po palang praise, sa diretsyong salita, itong praise po na ginagawa natin patungkol sa Diyos ay may kinalaman lamang po sa mga salita. Pinupuri natin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga tinig, sa pamagitan ng mga awitan. At alam niyo po, ang papuri sa Diyos, mga kapatid, ito po ay anytime, any place, whatever the circumstances is, you can praise the Lord. Amen? Every time na maaalala mo na ang buhay po nating taglay ay galing sa Diyos, hindi maaring hindi ka magpupuri, hindi ka maaring magpapasalamat sa Diyos. Amen? Kaya po ang papuri sa Panginoon, kasama ang pasasalamat, it is a common to express. Ito po ay pagpapahayag. Pero pag sinabing worship, ito po ay patungkol sa ating ginagawa. More on action. Ang praising God is more on speaking. But worship is more on action. Wala po tayong mababasa sa Bible na kapag ang pagsamba ay magkaalinsabay
iyong papuri sa Panginoon. Wala po akong nakita na base sa Bible when it comes to worship the living God sa Old Testament, wala po akong makikitang sinasamba sa pamamagitan ng mga awitin, kundi sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Amen po? Kaya sa diretsyong salita, ang praise ay patungkol po sa ating mga tinig. Kaya nga sabi doon sa verse 1 ng Psalm 95 to verse 5, may kinalaman lahat sa ating mga sinasabi. Amen? Pero pagdating po sa pagsamba, mga kapatid, yung po ay more on action. Naalala ko po si Abraham nung siya po ay inutusan ng Diyos na dalhin sa bundok ng Moriah ang kanyang anak ni Isaac upang ihandog sa Diyos. Kaya nga sabi po sa Genesis chapter 22 verse 5, for the very first time doon binanggit yung salitang worship. In Genesis chapter 22 verse 5, sabi po doon, ayan, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Gusto ko pong maintindihan natin na iyong pagsamba ay may kinalaman po sa aksyon. Amen? Because worship, there is a specific place to worship God. Alam niyo po sa Bible, sa Old Testament, pag sinabing pagsamba sa Diyos, there is a specific place to worship God. Hindi siya pwedeng sambahin sa kung saan-saan lamang. Sa Old Testament, may pinipili ang Diyos na doon sa lugar na iyon sasambahin ang Panginoon. There is a specific way on how to worship the Lord. There is a specific sacrifice and offering to worship the living God. Kaya mga kapatid na minamahal sa Panginoon, yamang sinadya natin ang lugar na ito at dito tinataas ang pangalan ng Panginoon, you have to worship the living God. Amen. Kaya mga kapatid na minamahal sa Panginoon, iba ang pagpupuri sa pagsamba sa Diyos. Ulitin ko po, ang papuri more on voices, but worship more on action. Imagine nung sinabi ni Lord, dalhin mo ang iyong pinakamamahal na anak sa bundok na ituturo ko sa iyo. At yung bundok na itinuturo ng Panginoon, 3 days, lalakarin yon. At sa totoo lang mga kapatid, dahil naintindihan ni Abraham kung gaano kalayo yung lugar na paghahandugan ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak, madaling araw pa lamang, gumising na siya. At dahil sa alam niya na yung gagawin niya ay pagsamba sa Diyos, preparado siya sa lahat ng bagay na kailangan sa pagsamba. Hello? Kaya yung mga madaling araw pa lamang gising na para pumunta sa lugar na ito, mga kapatid, iyon ang mga bagay na hinahanap ng Diyos sa mga taong tinawag niya. Oh, hallelujah, hallelujah. Now, brothers and sisters, sa Old Testament, ang pagsamba, it is a command. Sa Old Testament, pag sinabing sambahin ang Diyos, it is a command. Amen? Pero ang pagpupuri sa Panginoon, anytime, anywhere, any moment, once na pagtanto mo na ang lahat ng bagay na meron ka, yung galing sa Diyos, you need to worship, you need to praise, and you need to thanksgiving to God. Amen po? Brothers and sisters, ang bansang Israel, nung sila po ay naalipin pa, nung sila po ay nasa Egypt, sila po ay alipin doon within 400 plus years.
Never na iniutos ng Panginoon na sambahin sila. Although na ang Israel, they are chosen nation. Kaya ang hinahanapan ng Diyos na pagsamba, yung kanyang bayang pinili. Pero nung sila po ay nasa Egypt, never na iniutos ng Diyos sa bansang Israel na siya isambahin. Why? Bakit hindi iniutos? Ay bayan pala sila ng Panginoon. Kasi sila po ay under slavery. Hanggat ang tao po ay nasa ilalim ng pagkaalipin, particularly na kasalanan, hindi ka paghahanapan ng Diyos sa sambahin siya. Pero once na ikaw ay pinalaya sa pagkaalipin, sa anumang bagay na umaalipin sa'yo, pag pinalaya ka, brothers and sisters, you need to worship the living God. Amen. Glory to God. Pero kahit hindi ka pinili ng Diyos, as long as na alam mo na isa ka sa nilalang ng Panginoon, there is no reason para hindi mo sambahin ang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 21 to 25, grabe yung revelation na ito kay Pablo. Sabi dito in Romans 1:21, kahit na alam nilang may Diyos, sino nakakaalam ditong merong Diyos talaga? Wow, tatatlo't kalahati lang yata nakakaalam. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Tamo ang Diyos naghahanap. Ni pinasasalamatan man lang, sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kung ayaw mong tawaging hangal na pag-iisip, meron ka, you need to worship God. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na gumagapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Tayo naman po pagdating sa pagsamba, wala tayong alam. Kahit yung mga ninuno natin dito sa Pilipinas, walang alam tungkol sa pagsamba sa totoong Diyos. Kasi yung mga ninuno natin, kung di ako nagkakamali, sabi sa history, nung ako'y nag-aaral, nag-aaral daw. Sa history kasi, tinuturo, the first Filipino people in this country is no other than the Negritos, the Aitas. Sila daw po yung pangunahing Pilipinong nakatira dito sa Pilipinas. At noong mga panahon na iyon, hindi pa ho develop ang Pilipinas. Nung dumating po ang mga Kastilaloy, doon lamang po nagkaroon ng development ang Pilipinas. At sa biyaya ng Panginoon, ang hatid ng relihiyon sa atin ay ang maging banal, maging relihiyoso, pero hindi itinuro sa atin ang tamang pagsamba sa Diyos. Hello? Hello? Kaya maraming Pilipinong relihiyoso, pero hindi marunong sumamba sa Diyos. Kasi yun ang unang itinuro sa atin noon. Ang maging relihiyoso ka, ang maging banal ka, pero never na itinuro ang pagsamba. But praise the Lord, salamat po sa Bible, sapagkat ngayon po ay itinuturo ng Biblia kung ano talaga ang tamang pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Kaya ang bansang Israel, sila lamang ang tanging bayan na pinili ng Diyos sa mundo
para sa kanila ipahayag ang tamang pagsamba sa Panginoon. Amen po. Hanggang sa dumating na maitatag ang Temple of Jerusalem. At tumagal ang panahon na ang bansang Israel ay sumasamba sa nag-iisang lugar na itinuro ng Panginoon, at doon na itayo ang building o ang Temple of Jerusalem. Amen po. Mahabang panahon na iyon ang kanilang ginagawang way of worship. Amen? But, praise be to God, sapagkat dumating ang panahon na ang Diyos, hallelujah, hindi na lamang sa Jerusalem sasambahin, kundi maging sa Pilipinas ay maaari ng sambahin ng Diyos. Hallelujah! Sabi po doon sa John chapter 4, verse 19 to verse 25. Salamat po mga kapatid, sapagkat dahil sa Bible, natutunan po natin kung paano sambahin ang Diyos. Kasi dati yung mga ninuno natin, ang sinasamba yung mga anito sa kabundukan, ang sinasamba yung mga buwan, mga araw, yun ang sinasamba nila. Pero salamat sa Diyos sapagkat dumating ang panahon at pagkakataon na ang Bible ay nakarating sa Pilipinas, at dahil doon, nabibigyan tayo ng pagkaunawa kung paano natin sasambahin at kung bakit natin sasambahin ang Diyos. Sabi sa verse 19, ito po yung tagpo na nag-uusap, yung isang babaeng Samaritana. Taas lang kami mga taga-Samar dito. Samaritana. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta. Kasi nahuhulaan ni Lord kung anong buhay meron itong babaeng ito. Sabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo, ito po kasing Samaritana, siya po ay mistisang Hudyo. Kasi kaya po tinagdang Samaritana. Kasi yung Israel, nahati po sila sa dalawang kingdom. The Southern Kingdom and the Northern Kingdom. Yung Southern Kingdom, binubuo lamang ng dalawang tribo. Yung Northern Kingdom, binubuo po ng 10 tribo. Na sila po ay nanirahan sa lugar po ng Samaria. Kaya doon sa bundok ng Samaria, sa pangunguna po ni Haring yung isang chief of staff ni Solomon, si Jeroboam, Jeroboam. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. So nagtatangka din silang sumamba, yung 10 tribo na napunta sa Samaria, ay tinatangka nilang sumamba din sa lugar na yun. Kasi nagselos yung hari, baka mamaya. Kasi ang mga Israelita, there is only one place to worship God, and that is the Temple of Jerusalem. Pero dumating ang panahon na hindi niya na pinayagan na pumunta pa sa Jerusalem yung mga Israelita, kundi sila mismo nagtayo na doon ng sarili nilang mga altar sa Samaria, at doon sila sumasamba. Kaya dumating ang tagpo, nung dumating ang Panginoon, sabi nung babae, dito sa bundok na ito, sinamba namin ng aming mga ninuno ang Diyos. Kaya sabi naman ni Lord, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Hello? Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay
mga tunay. Ngunit ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Woo! Hallelujah. At ito pa, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Verse 25, sinabi ng babae, nalalaman pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ang laking surprise ng babae. Ako manday, ang kausap mo ngayon, ang siyang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Imagine po, kung ikaw ay na-born again ngayon, kinakailangan mo pang pumunta sa Israel para sumamba sa Diyos, pero binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakagandang revelasyon na kahit sa Santa Maria Gymnasium, pwede na nating sambahin si Lord. Provided na may Espiritu ka, dahil ang hinahanap ng Diyos, yung mga taong na-born in the Spirit. Dahil kung wala kang Espiritu, hindi mo magagawang pumalakpak sa Diyos. Hindi mo magagawang umawit sa Panginoon. Hindi mo magagawang maglumuhod sa harapan ng Diyos. Unless we are guided by the Holy Spirit. Kaya napaka-importante, kung gusto mong sumamba sa tuong Diyos, ma-born again ka muna. Amen? Kasi yung Espiritu ni Lord na nasa sa iyo, gusto ring sumamba sa Diyos. Amen? Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, there is a chosen place in Old Testament para sambahin ng Diyos. Anong sabi po ng Deuteronomy chapter 12, verse 1 to the following? Doon may pinipili ang Lord. Hindi pwede siya sambahin kung saan-saan lang. Yung magpuri ka sa Panginoon ay kahit saan, kahit anong panahon, kahit anong oras, kahit anong sandali, kahit anong kalalagayan mo, pwede kang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Pero pagsamba, merong pinipiling lugar. Ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin buong panahon ng iyong paninirahan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa itaas ng mga bundok, sa mga burol, sa mga ilalim ng mga punong kahoy. Ayaw ni Lord ng Diyos sa punong kahoy, sambihin mo si Lord. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, sunugin ang mga imahe ng kanilang mga Diyos, ng mga Diyosang si Asera, durugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. Ni bakas ni anino ayaw ni Lord. At sa pagsamba ninyo sa Diyos na inyong si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Wow! Verse 6. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng 10 bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Sa pagsamba pala, meron pong mga
offerings. Sa Old Testament, huwag kang pupunta, lalapit sa Diyos sa pamagitan ng pagsambang empty-handed. Dapat merong kang dala-dala, mga kapatid. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Bago ako magtapos, baka makalimutan ko. The essence of worship in the Old and the New Testament does not change. Maybe the manner of worship pwedeng magbago, pero yung essence ng pagsamba ay hindi magbabago. Sa Old Testament, para ikay masabi nagsamba kami, dala-dala kang hayop na panghandog. Hello? Kimahirap ka, kimayaman kang Israelita, pag mahirap ka, ay, tama na sa'yo, bato-bato. Pero pag mayaman ka, turong baka dala-dala mo. Iahandog mo sa Diyos. Hello? Yung essence sa Old Testament worship, hindi po nagbago. Maaring yung manner magbago, pero yung essence hindi. Kaya sa New Testament, ang pagsamba, hindi pwedeng wala kang dalang handog. Pupunta ka rin laman sa lugar na kung saan doon mo sasambahin si Lord, magdala ka ng handog. At alam mo ang pinakamainam na handog? Alam niyo kung anong pinakamainam na handog para sa Diyos? Yung asawa mong lasinggo, dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Yung asawa mong babaero, dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Ihandog mo sa Kanya. Pag yan luluko-luko, kukunin na ni Lord yan. Hello? Hello? Hindi ka pwedeng hindi ka sasamba. At kung ang pagsamba ay may dalang handog, wow! Ito ho, yung essence ng pagsamba sa panahon natin ngayon. Sabi sa Romans 12:1. Wow! Kasi kung ang gagawin natin yung Old Testament way of worship, ako Diyos ko't patawarin ka, wala isa man makakapasa siguro. Kasi ang mga handog noon, sinusuri. Pag ikaw'y maghahandog sa Lord ng mga hayop, sinusuri. Kung yung ba ay may garapata, kung yung ba ay pilay, may lagnat, hindi pwedeng ihandog yun. Ang pagsamba sa Old Testament, hindi maituturing na pagsamba nang wala kang handog na dala. At yung handog na idadalhin mo sa Kanya, doon sa templo, sinusuri pa yun. May lagnat ba to? May pilay ba to? O may garapata ba? So on and so forth, sinusuri yun ng saserdote. Bago nila ihandog sa Diyos. Dahil pag hindi po sinuri at hindi po karapat-dapat na handog, Diyos ko't patawarin ka. Hindi ka na napatawad, baka malasin ka pa. Pero sa New Testament, ito ang handog na tinutukoy. Hindi nagbago ang essence, pero nagbago ang manner. Romans 12:1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Di na kayo magdadala ng mga handog na susuriin pa. Ang suriin mo na lang yung sarili mo na pagharap mo sa Diyos. Mayroong pagpapalang darating sa buhay mo. Oh, hallelujah! Diyos ko't patawarin ka. Maraming mga worshiper ngayon ang sinusuring mabuti. Hindi ko sinasabing masama ito o hindi ko sinasabing kasalanan ito. Dapat din higit sa lahat suriin natin ang ating sarili. Masyado nating kinakarir. Sometimes yung ating mga hello, pero pala sumisinyas na sa akin. Tigilan ko na raw. Iiwanan ko po kayo. Ang tamang pagsamba pala na hindi ka pwedeng sumamba na walang dalang handog, ikaw mismo sa sarili mo ang siyang handog sa Diyos. Bago ka tumayo sa pulpito, bago ka mag-aawit dyan, bago ka magsisigaw dyan, suriin mo muna sarili mo. I am a holy, a pleasing to God as a sacrifice in my worship.
Kaya mga kapatid, ito ang challenge. Sa New Testament worship, ini-encourage tayong magpakabadal. Hindi lang ang worshiper po, hindi lamang po yung mga tumatayo sa pulpito. Maging tayo man na nasa ibaba ng pulpito. We are all worshiper. Kaya bago ka pumunta sa simbahan, bago ka sumamba sa Diyos, ako ba'y karapat-dapat? Bago ka makatungtong sa place of worship, ihingi mo na ng tawad si Lord. Kapag umawit ka, ang presence ni Lord bababa upang i-bless ang bawat isang nangangailangan sa Kanya. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng pong may kapal. God bless us all.